tinuluyang evacuation centers ng mga taga New Bataan ang siya pa mismong tinumbok ng flash flood. Kaya naman pinasisilip na ng NDRRMC kung dapat bang baguhin ang evacuation plan sa mga high-risk area. May report si Ivan Mayrina. Ni sa hinagap ay hindi lubos maisip ng marami na magaganap ang ganito eksena sa malaking bahagi ng Compostela Valley. Ang mga hindi pinalad nasa evacuation center na o di kaya ipapalikas sa mga evacuation center na tinukoy ng mismong otoridad na ligtas sa kanlungan. Supposed to be mag-assist sila doon sa mga evacuees natin kasi as early as just nung Sunday, i-vacate na natin sila sa isang safe na lugar. But unfortunately, yung gumuho na tubig, doon, pumunta doon sa supposed to be safe na lugar, yung barangay hall, yung mga health center. Batay sa mandato ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa tuwing may paparating na bagyo o anumang kalamidad, nakasalalay sa lokal na pamahalaan ang pagtukoy sa mga evacuation center na paglilikasan sa mga apektadong residente. Kabilang dito ang mga public gymnasium, mga eskwelahan, mga simbahan at gayon din ang mga sabungan. Ayon mismo sa NDRRMC, hindi nagkulang ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng babala at pagpapalikas sa mga residente. Pero sadyang hindi raw inasahan ang lakas at lawak ng mga pagbahang rumagasa na pumatag maging sa mga lugar na inakalang ligtas. Kaya ngayon habang abala pa sa search and rescue, pinalulutong na ng NDRRMC sa mga high-risk areas na repasuhin ang kanilang mga evacuation plan. Dati hindi naman natatangiyan Ngayon lang. For a long time, hindi decades, this is century. Ay sino siguro ang nandun na magaling na magandang lalaki, ganyan din mangyari. Dahil ito nga hindi dati ganyan ang daladala ng tubig. Given the situation na nangyari po sa New Bataan, yung mga dating hindi binabaha na ngayon. Are we going to take a second look at identify the evacuation? Yes, identify evacuation, second look and review our policies. Setyembre ng taong 2009 nang manalasa ang bagyong Ondoy sa malaking bahagi ng Metro Manila. Tulad ng pinsala ng bagyong Pablo, di rin inasahan ng Marikina ang tindi ng ulang ibinuhos ng bagyong Ondoy. Ang mismong radio room ng Rescue 161 ng Marikina nalubog sa galaig na baha. Itong radio room namin, first time to na inabot nung Ondoy, umabot ng 23 meters na hanggang dito sa dibdib, itong radio room namin. Kaya radio communication, telephone communication, paralyzed. Bunga ng mga leksyon ng bagyong Ondoy ang mga rescue equipment na ito ng Marikina. May mga ipinapatupad na ring warning systems at may hindi bababa sa 50 evacuation center na iniakma sa lahat ng mga posibleng mangyari sakaling dumating ang malalakas sa bagyo. Pati nga mandatory evacuation, pilit nilang iginigiit sa kamalayan ng bawat Marikenyo. Pag nagbigay kami ng force evacuation, lahat tayo tumaas na. Walang maiiwan. Walang kailangan, walang maiiwan. Talagang puwersahan na yung ginagawa namin. Kaysa may maaksidente pa, pupwersahin na namin kayo. Ano't ano man ang leksyong iiwan ng bagyong Pablo ay ang pagiging handa, hindi lang sa nakasanayan, kundi sa lahat ng posibleng ilatag ng kalikasan. Ivan Mayrina, GMA News.